Ang final score po natin, 96-75. Yes! Tinalo po ng Gilas Pilipinas ang China. Napakasaya ko ngayon, sa totoo lang. Diba? Matalo na kayong lahat. Sa ibang mga team na yan, wag lang dito sa China, wag lang sa sarili nating home court, sa sarili nating World Cup. Nakakatuwa, nakakasaya ng damdamin. Okay, what a way to end our World Cup campaign. What a final game for Jordan Clarkson dito po sa World Cup 2023. At kung meron mang nagdududa kung bakit siya yung naturalized natin, o yan po, siguro kitang-kita nyo na kung bakit itong si Jordan ay napaka-deserving naman po talaga na maging naturalized player po natin and to represent our country para po sa buong mundo. A very very big third quarter para po dito kay Jordan Clarkson. Nung halftime, dikit lamang yung China ng isa. Diba? So, medyo kinakabahan na tayo lahat kasi ano ba naman yan, pati sa China, sasablay na naman tayo. Kumbaga, palitan eh. Kumbaga, palitan. Tapos si Jordan Clarkson, medyo hindi pa ganun nakaka-score nung mga unang dalawang quarter. Pero nung third quarter, nag-init po si Jordan Clarkson. 24 big points para po dito kay JC. At merong isang period na I think 4 na sunod-sunod na 3-point shot. Ang lalayo ng mga tira niya, walang magawa. Ito pong mga taga-China. Kung hindi panoorin itong si Jordan Clarkson na shoot ng shoot from the 3-point line. Napakainit po ng kamay ni Jordan Clarkson noong third quarter. From being down 1 point nung halftime, lumamang po tayo 73-51 nung third quarter. At kasama po dyan, we also have to give credit yung pong depensa ng mga boys po natin. Napakaganda din ng mga depensang pinakita. Nandyan si Edu, si Scotty, yung energy ni Renz Abando, yung depensa ni Renz Abando, si Junmar, nandun din. So yung third quarter, kumbaga ang ganda ng depensa ng mga players natin. Tapos nag-init yung kamay ni Jordan Clarkson. Ang nangyari po tuloy, ayun, lumamang tayo ng 22 points at the end of the third quarter, and that was enough para po maging buffer natin ng fourth quarter at hindi na po nakalapit itong China nung fourth quarter. At nung fourth quarter, medyo inupo na din si Clarkson at nag-step up naman yung pong mga players po natin. And yung mga plays nun, medyo magaganda din. Okay, medyo nagkaroon ng mas maayos na ball movement. At lahat naman ay marami po ang nag-contribute sa scoring. Si Junmar, 'di ba? Meron isang play talagang nakikipagbungguan dun sa mga Chinese at kumbaga powers his way in. Si Kai Soto, I think he scored 12 points. So maganda din yung pinakita ni Kai plus sa depensa. O pag nasa loob talaga si Kai, nagbabago talaga yung mga tira. Hindi makapag-drive sa loob yung pong mga gwardiya ng China. So, tapos nakascore of course si Papa Dwight. Happy birthday, Papa Dwight. Iyon. Next time, huwag ka na mag-joyride. Ako na lang magsasakay sa'yo, Papa Dwight. Okay? Trending kanina sumakay siya sa joyride. Pero happy birthday. Naku, masaya ang birthday ni Papa Dwight. Okay? Tapos, sino pa yung mga players na gumawa kanina. So, ang daming contribution po from our players to hold back China and to retain yung pong lead. And in the end nga po, tayo po yung nanalo to score our first victory ngayon dito po sa World Cup. Although malabo tayo dun sa Japan na yung sa sa Olympics, sa akin consolation man lang ba na hindi tayo natalo ng China dito po sa World Cup natin. Okay? At least. Alam nyo ba't ako masaya? Gusto ko din i-congratulate yung coaching staff.
Okay? Nung opening, di ba, pin-introduce yung mga players. Nung pag-introduce kay Coach Chot, sinama na si Tim Cone tsaka si Jong Yoo Chico. Sinabi din para siguro hindi ibu. Pero anyway, syempre we also have to give credit din naman sa kanila, sa coaching staff. Kay Coach Chot, Coach Tim, Coach Jong, sa kanila. 'Di ba? For this final victory. Okay? So bigyan din natin ng kredito. Pero sa akin ang dami pa ring sablay doon sa buong programa leading up to this. Makikita mo na kaya natin kaya natin yung sa Angola, kaya natin yung sa Dominican. Talagang may mga pagkukulang lang talaga doon sa preparasyon para po dito sa ating initial na mga laban sa World Cup sa unang group stage. 'Di ba? So sayang po talaga. Pero anyway, masaya ako kasi yung hirap ng mga players po natin, yung mga practice, sakripisyo, yung pong kanilang pagsisikap para po dito sa World Cup na to. At least nabiyayaan sila ng isang panalo. And against our neighbor na medyo meron tayong hidwaan ngayon. Medyo may konting tampuhan ngayon o konting alitan ngayon. 'Di ba? Doon pa tayo mananalo. Kaya ako, I really wanted to have this one win para kay Jordan Clarkson man lang. Kumbaga, uuwi siya sa Utah Jazz, which is my favorite NBA team. Uuwi siya doon na meron siyang isang laro na siya yung player of the game. At nag-init siya ng how many points? I think 34 points buong laro. Na itong si Jordan Clarkson is an all-star. Talagang naniniwala ako, and maybe magagamit niya yan para this upcoming season para mas maitaas pa yung level niya. And yun, iboto na natin sa all-star itong si Jordan. Ipasok naman natin, pagtulungan natin iboto, di ba? I'm feel happy for him na meron siyang baon-baon na ganun pauwi sa Utah. And of course, sa mga players natin, si Kai, although yun nga, nakukulangan talaga ako ng aggressiveness, pero maganda din, at least maganda din sa experience ito para sa kanya and do sa ibang mga players pa natin. And of course, yung future nitong Gilas, nandito sa core team natin ng AJ Edu, Papa Dwight, Kai Soto, and si Renz Abando. Napatunayan ni Renz Abando that he belongs dyan sa Gilas at hindi siya dapat binabangko dahil napakataas ng energy niya parate sa court. Diba? Iyan ang core team natin moving forward. Diba? Hindi ko lang sure, baka wala sila sa Asian Games, sayang. Pero sa future, in the next tournaments, sa next World Cup sa Qatar, I believe, 'di ba? Sana naman maka-qualify tayo doon on our own, 'di ba? Sila ang future ng Gilas. Kung sino man yung next coach natin, I believe naman baka si Coach Chot sana hanggang this year na lang. Sana nga sa Asian Games pero kung sino man yung next coach natin, ma-develop itong young core, maiayos yung Gilas program, maiayos yung recruitment, maiayos yung practice, maiayos yung sistema, yung ball movement, yung mga plays. Diba? Ako, I feel positive for the future of Gilas. At para sa mga bumabatikos na ano ba yan, ang daming ginagastos ni MVP o ng mga Pilipino dyan sa basketball. Sa akin lang, manigas kayo. Okay? Malaki ko sa malaki ginagastos natin dito sa sports na to. At bihira tayo manalo. Pero yung mga ilang beses na tayo ay nananalo, sobrang saya. At yon ang walang katumbas na pera. 'Di ba? Kahit panalo tayo sa ibang sports na wala naman tayong pakialam, edi okay, panalo. Pero iba yung saya kapag pinaghirapan doon sa sports na mahal natin. So, yun lang. And yan po, tapos na ang ating mga laro sa World Cup. Papanoorin na lang natin yung papunta sa finals kung mananalo ba Team USA o ibang bansa. So, thank you very much po sa suporta sa Gilas. Alam nyo, critical tayo kay Chot Reyes. Pero the support for the whole Gilas team has always been there. In fact, nung nanalo sila sa Southeast Asian Games, tumahimik ako. Di ba? Binigay ko na kay Chot. Sige na. I-coach mo na yung World Cup. Sige. Pero nakita natin yung mga kakulangan bilang coach, bilang program director. At at least meron tayong isang consolation match. Tinalo natin yung China.
'Diba? Sa akin napansin ko lang din, medyo hirap tayo kapag yung mga Aprikano, yung mga European, pag yung mga malalaki katawan ang hirap Itong China, yung katawan mas kaya natin So dapat paghandaan natin yung mga 'di ba, yung South Sudan, titigas ng katawan, ang lalakas Hirap tayo makipagbanggaan Paghandaan natin yun in the future. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Atin ang West Philippine Sea. Salamat sa panalo, okay? Sa buong Gilas. Thank you very much, Boss MVP, sa SBP, si Erica D. Yan, kaibigan ko na tumutulong dyan, nakasama dyan sa SBP. Thank you very much for this wonderful moment na we can experience dito sa sama-sama nating na experience. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Bye-bye!